Bakit po kaya kapag ka ang tao ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay hindi na siya makakasamang mahahatulan nitong ikalawang kamatayan sa dagat-dagatan nga po ipagdating po ng araw ng pag-uusol? Pakinggan ninyo, dito po sa Galacia, sa 3 ang talata po ay 13, pagtuturo pa rin ito ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga taong napabilang na sa tunay na Iglesia ni Kristo, hindi na sila kasamang mahahatulan pa o parurusahan pa doon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang na po pagdating ng araw ng paghukom. Ang sabi po sa talata, sa sumpaan niya ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Ano nga po ba ang ipinantubos ng ating Panginoong Kristo sa mga taong kinikilala niyang Kanya o sa mga tao na kabilang nga po sa tunay na Iglesia ni Kristo? Basahin natin muli ang nakasulat dito po sa aklat ng mga gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang Iglesia ni Kristo po, binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang ipinantubos o sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kaya sila ay hindi nakabilang sa mga hahatulan pagdating ng araw ng paghukom, ay walang iba kundi ang kanyang mahalagang dugo. Kaya napakahalaga na ang tao ay mapabilang o maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo.